Sa pusod ng kumikinang na Maynila, kung saan ang mga gusaling bakal at salamin ay humahalik sa ulap, namuhay si Karen, ang nag-iisang anak ng mag-asawang bilyonaryo, sina Mr. Alejandro at Mrs. Isabela de la Cruz. Si Karen ay hindi lamang tagapagmana ng malawak na imperyo ng negosyo ng kanyang pamilya, kundi isa rin siyang dilag na hinahangaan dahil sa kanyang angking ganda at katalinuhan. Ang bawat kilos niya ay sinusubaybayan, ang kanyang bawat kasuotan ay pinag-uusapan, at ang kanyang puso ay palaging sentro ng espekulasyon ng mga tao. Gayunpaman, sa likod ng mga pader na ginto ng kanilang mansyon, nananabik si Karen sa isang bagay na hindi kayang bilhin ng salapi, isang pag-ibig na tunay at walang bahid ng materyalismo. Isang araw dala ng pangailangan ng kanyang ama na masilayan ang pag-unlad ng kanilang mga lupain sa probinsya. Napilitan si Karen na samahan ito sa isang opisyal na pagbisita sa lalawigan ng Quezon. Hindi ito ang kanyang unang pagbisita, ngunit ito ang unang pagkakataon na siya ay magiging mas malapit sa mga ordinaryong tao at sa kanilang pamumuhay. Habang tinatahak ng kanilang mamahaling sasakyan ang mga daan na napapalibutan ng luntiang mga puno at sariwang hangin. Nagsimulang makaramdam si Karen ng kakaibang kapayapaan na hindi niya naranasan sa ingay at kisig ng lungsod. Pagdating nila sa isang maliit na baryo, kung saan tanging mga kubo at payak na bahay ang nakikita, bumaba si Karen mula sa sasakyan. Sa kanyang mamahaling damit at perpektong ayos, tila siya ay isang ibong dayuhan sa isang pugad ng mga maya. Habang naglalakad sila ng kanyang ama upang masuri ang mga taniman ng niyog, napansin ni Karen ang isang grupo ng mga kabataang naglalaro sa bukid. At sa gitna nila, may isang binata na kakaibang dating. Siya si Joaquin, isang binatang probinsyano na pinagpala ng katatagan at kakaibang karisma. Ang kanyang balat ay kayumanggi, hinahalikan ng araw, at ang kanyang mga mata ay may ningning na parang mga bituin sa kalangitan. Ang kanyang katawan ay balingkinitan ngunit may lakas, gawa ng araw-araw na pagtatrabaho sa bukid. Hindi siya nakasuot ng mamahaling damit, tanging simpleng t-shirt at kupas na pantalon. Ngunit sa kanyang tindig ay mayroon siyang dignidad na walang kapantay. Sa isang iglap nagkatinginan ang kanilang mga mata. Para kay Karen, isang malamig na hangin ang bumalot sa kanya na nagdala ng kakaibang init sa kanyang puso. Para kay Joaquin, tila naglaho ang lahat ng tao sa paligid. Nakita niya ang isang anghel na bumaba mula sa langit, na may mga matang nagkukubli ng malalim na pananabik. Sino siya, ama? Mahinahong tanong ni Karen. Tinuturo si Joaquin na nakatingin pa rin sa kanila. Ngumiti si Mr. Alejandro. Siya ang anak ng isa sa mga pinagkakatiwalaan nating manago. Si Joaquin, anak. Mahusay siyang magtanim at mag-alaga ng mga hayop. Habang patuloy ang pag-uusap ng kanyang ama sa mga kinauukulan, patuloy na nakatingin si Karen kay Joaquin. Nang mapansin niyang tila nahihiya ang binata, nagpatuloy siya sa paglalakad. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maitatanggi ang pagkahalina. Kinabukasan nagkaroon ng pagkakataon si Karen na makilala si Joaquin. Habang siya ay lalakad-lakad sa mga bakuran ng kanilang pag-aari, napansin niyang si Joaquin ay nagdadala ng isang malaking platong puno ng sariwang prutas. Magandang umaga sa'yo. Good morning. Bati ni Karen. May kasamang ngiti na hindi madalas makikita sa kanyang mga labi. Napahinto si Joaquin, tila nabigla sa biglang paglapit ng dilag.
Magandang umaga rin po, Binibini. Sagot niya, bahagyang yumuko bilang paggalang. Saan ka pupunta niyan? Tanong ni Karen, nagtataka sa dami ng prutas. Para po sa mga manggagawa sa bukid, Binibini. Para po sa kanilang tanghalian. Sagot ni Joaquin. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kababaang loob. Namangha si Karen sa kabutihang loob na ito. Sa Maynila, ang mga tulad ni Joaquin ay madalas na hindi napapansin. Ngunit ang simpleng kilos na ito ay nagsalita ng malalim sa kanyang puso. Maaari ba akong sumama sa'yo? Nagliwanag ang mukha ni Joaquin. Opo naman, Binibini. Ipagpaumanhin niyo na lang po ang aking simpleng pagtanggap. Habang sila ay naglalakad, nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Ipinakita ni Joaquin kay Karen ang iba't ibang uri ng mga prutas, kung paano ito inaalagaan, at ang kasiyahang dulot ng pagbubungkal ng lupa. Ikwinento niya ang kanyang simpleng buhay, ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling sakahan at magkaroon ng pamilya. Si Karen naman, sa unang pagkakataon, ay naramdaman niyang malaya siyang magsalita ng kanyang mga saloobin, ang kanyang mga takot at ang kanyang mga pangarap na noon ay naikulong lamang sa kanya. Hindi ko akalain na ganito pala kaganda sa probinsya, sabi ni Karen habang nakatingin sa kawalan. Doon kasi sa Maynila, lahat ay parang isang karera. Karera para yumaman. Karera para magtagumpay. Minsan, nakakalimutan na natin ang mga simpleng bagay na nagpapasaya sa atin. Ngumiti si Joaquin. Ang tunay na yaman po, Binibini, ay hindi nasusukat sa mga material na bagay. Nasa mga tao po yan, nasa ugnayan, at nasa kasiyahang dulot ng bawat araw. Napatitig si Karen sa mga mata ni Joaquin. Sa mga yon, nakita niya ang katapatan, ang pagiging simple at ang isang uri ng pagmamahal na tila hindi niya mararanasan sa kanyang mundo. Sa mga sumunod na araw, nagkaroon sila ng maraming pagkakataon na magsama. Naglakad sila sa tabing dagat. Nagkasayahan sa ilalim ng mga puno ng niyog at nagbahagi ng mga tawa sa ilalim ng buwan. Sa bawat sandali, lumalalim ang kanilang pagkakakilala. Lalo pang namumuo ang kanilang pagmamahalan. Hinahangaan ni Karen ang tapang, ang tibay ng loob, at ang pagiging malinis ng puso ni Joaquin. Samantalang si Joaquin naman ay nahulog sa ganda, sa talino, at sa kabutihan ni Karen. Nasa kabila ng kanyang karangyaan ay nananatiling mapagkumbaba at may malambot na puso. Isang gabi habang nakaupo sila sa dalampasigan, pinagmamasdan ng mga alon. Tila ang mga salita ay kulang upang ipahayag ang kanilang nararamdaman. Joaquin, unti-unting sabi ni Karen. Ang kanyang boses ay nanginginig. Alam mo, nasakop mo na ang puso ko. Napatingin si Joaquin kay Karen. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at ilang pangamba. Karen, sagot niya. Hindi ko akalain ang isang tulad mo ay mahuhulog sa isang simpleng binata na katulad ko. Pero, ikaw ang pinaka-pangarap ko. Hinawakan ni Joaquin ang kamay ni Karen. Ang kanilang mga kamay ay magkaiba sa laki at tekstura. Ang kay Karen ay makinis at maputi, samantalang ang kay Joaquin ay magaspang at kayumanggi. Ngunit ang init na bumalot sa kanilang pagkakapitan ay nagsasabing sila ay iisa na. Alam kong mahirap to, patuloy ni Karen. Ang mundo natin ay magkaiba. Pero, hindi ko na kaya pang itanggi ang nararamdaman ko. Hindi ko na rin kaya, Karen, sagot ni Joaquin. Ang kanyang tinig ay puno ng damdamin. Handa akong harapin ang anumang hamon para sa ating pagmamahalan. Nang bumalik na sila sa Maynila, dala-dala ni Karen ang kanyang bagong natuklasang pag-ibig.
Hindi na siya ang dating Karen na nabubuhay sa anino ng kanyang kayamanan. Ngayon, siya ay isang babaeng may sariling paninindigan at may puso na puno ng pag-asa. Sa sumunod na mga buwan ay naging mapanghamon. Nalaman ng kanyang mga magulang ang tungkol kay Joaquin. Hindi ito naging madali. Ang reputasyon ng pamilya de la Cruz ay hindi maaaring madungisan ng isang ordinaryong lalaki lamang. Nagkaroon ng maraming pagtatalo at pag-aaway. Karen, anak, sabi ni Mrs. Isabela. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagkabahala. Hindi mo naintindihan ang mundo. Ang kapangyarihan at kayamanan ang nagpapatakbo sa lipunan. Hindi ka pwedeng makipag-ugnayan sa isang taong walang alam sa mga to. Ina, sagot ni Karen, ang kanyang tinig ay matatag. Si Joaquin ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng buhay. Mas pipiliin ko ang kasiyahang makapiling siya kaysa lahat ng kayamanan sa mundo. Si Mr. Alejandro naman, bagamat mas mahinahon, ay nagpakita rin ng kanyang pagkabahala. Anak, hindi namin ito ginagawa para pigilan ka. Ginagawa namin ito para sa iyong kinabukasan. Si Joaquin, mahal ka niya, oo. Pero hindi niya kayang ibigay ang lahat ng kailangan mo. Ama, sagot ni Karen. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Nahanap ko na ang kailangan ko, si Joaquin. At kaya kong ipaglaban ang pagmamahala namin. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang mga magulang, hindi sumuko si Karen. Naisip niyang lumayo mula sa Maynila upang bigyan ng kalayaan ang kanyang mga magulang at pati na rin siya. Nagpasya siyang manirahan pansamantala sa probinsya, malapit kay Joaquin. Sa kanyang paglipat, mas lalo niyang naramdaman ang pagiging simple, ngunit makabuluhan ng buhay. Natuto siyang magluto, tumulong sa bukid, at higit sa lahat, natuto siyang makisama sa mga tao ng walang anumang pagkukunwari. Si Joaquin naman sa bawat araw ay mas lalong minahal si Karen. Nakita niya ang pagbabago sa kanyang minamahal, ang paglalim ng kanyang pagkatao, at ang lakas na hindi niya inakala na taglay nito. Isang araw nagkaroon ng malaking kalamidad sa probinsya. Isang malakas na bagyo ang dumating. Binaha ang mga bukid at sinira ang mga bahay. Ang mga tao ay nawalan ng lahat. Sa gitna ng kaguluhan, nagpakita ng higit na katatagan si Karen. Ginamit niya ang kanyang natitirang pondo upang tulungan ang mga residente. Nag-organisa siya ng mga volunteer, nagbigay ng pagkain at damit, at nagbigay ng pag-asa sa mga nawalan ng pag-asa. Nang makita ito ng kanyang mga magulang, napagtanto nila ang lalim ng pagmamahal ni Karen at ang tunay na kahulugan ng pagiging matatag. Nakita nila ang isang bagong Karen, isang babaeng malakas, mapagmahal at handang tumulong sa kapwa. Lumipas ang ilang buwan at unti-unting nagbabalikan ang pag-uusap ng mag-anak. Inimbitahan nila si Joaquin sa Maynila. Bagamat hindi naging madali ang lahat, sa paglipas ng panahon, nakita ng mag-asawang De La Cruz ang kabutihang loob at katapatan ni Joaquin. Natanggap nila na ang tunay na pagmamahal ay hindi nakasalalay sa yaman o estado ng buhay. Nagpakasal sina Karen at Joaquin sa iisang simpleng seremonya sa probinsya, sa ilalim ng mga puno ng niyog na naging saksi sa kanilang pag-iibigan. Pinangunahan ito ng mga mahal sa buhay, kasama na ang mga nagkakasundong mag-asawang De La Cruz. Wala nang mga mamahaling palamuti o malalaking pagtitipon. Tanging mga ngiti, pagmamahalan, at mga pangako ng isang masayang kinabukasan. Mula noon, pinagsama nila ang kanilang mga mundo. Tinulungan ni Karen si Joaquin na palaguin ang kanyang sakahan, habang si Joaquin naman ay nagbigay ng inspirasyon kay Karen na ipagpatuloy ang kanyang pagkakakawang gawa. Napatunayan nila na ang pagmamahalan na pinagtibay ng pag-unawa, paggalang
at karapatan ay kayang punduhin ang lahat ng kakaiba at makamit ang tunay na kaligayahan. Ang dilag na anak ng bilyonaryo at ang binatang probinsyano ay isang patunay na ang pinakamalaking kayamanan ay ang pagmamahal na wagas at walang hangganan. Ikaw, ano ang natutunan mo sa istoryang ito? At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. Sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pa pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.